Sa mga kahugot nating nagbabalak pa rin mag-share ng kanilang mga kwento, pakiusap, pakipanood po yung video sa ating Facebook page. Yung video kung saan magtuturo sa iyo ng guidelines o paraan o sasagot sa mga tanong mo kung paano, saan magpapadala ng kwento, anong pwedeng gawin, anong hindi pwedeng gawin. Yun po ang mag-guide po sa inyo para makagawa ng maayos na kwento na posibleng mabasa sa alinman sa ating mga channels. Itong kwento ng kahugot nating si Nadia ay napakaganda lang talaga ng takbo ng istorya, kaya pinagtyagaan nating iayos, i-edit, itama ang napakaraming mali para lang mabasa. Pero hindi po natin to gagawin sa lahat ng kwento sabagat matrabaho po mga kahugot. So, kung napakaganda talaga yung kwento mo at hindi naman maayos ang pagkakasulat, pwede nating pagtsagaang ayusin yan at kailangan lang nandyan ka lagi sa iyong Facebook Messenger upang masagot mo lahat ng tanong namin sa iyo, kagaya ng ginawa ng kahugot nating ito, si Nadia. So, maraming salamat sa iyo sa pagtsatsaga, sa pagsasagot sa napakarami naming tanong. So narito na mga kahugot ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Nadia, hatid ng SIT Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, nung interview ko, out of the blue ay naitanong ng interviewee ko, what is unusual about you? Mabilis ko siyang nasagot ng, there are so many things about me that is reversed or upside down. At totoo yan, Kuya Bono. Bilang patunay, unahin na natin ang pangalan ko. Nadia. Binaligtad na pangalan ng papa ko, which is Aidan. Wala akong masyadong memories about my father kasi hindi siya mabuting tao. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko with my tito Donnie na nag-iisang kapatid ng papa ko. Si Tito Donnie ang mas bata at siya isang backlush. Ayon sa kanya, from head to toe. Mababait sila, lalo na ang lolo at lola ko, at nakapagtataka talaga kung saan nagmana ng katarantaduhan ng papa ko. Isa pang baliktad is about my grandparents naman. Sa kanilang dalawa, si lola ang naghanap buhay at si lolo ang naging housekeeper. Lola was a retired teacher kaya naman na-impluwensya na akong mag-aral mabuti. Consistent first honor ako nung elementary and I graduated valedictorian. High school, nasa top 10 din ako lagi. Isa pang baliktad tungkol sa kanila, si Lolo ang bungangero, chismoso at madiwara while si Lola ay madalang magsalita. Pero may essence and substance lagi ang mga salita ni Lola. Kaya naman matatandaan mo talaga. Isang salita ni Lola ang madalas kong naaalala ngayon. Sinabi niya ito nung summer vacation nung elementary pa lamang ako. Sobrang init ng panahon noon at nahihirapan siya. Ang sabi niya, kung mapapanitili mo ang kasipagan mo sa pag-aaral mo, Nadia, one day, makakapagtrabaho ka sa the aircon. Natatawa lang ako, Kuya Bono, kasi oo, nag-aral nga akong mabuti. Nagtapos ako ng college at eto ako ngayon sa the aircon nga nagtatrabaho, pero isa akong domestic helper dito sa Kuwait. Mag-asawang British ang amo ko, sina Ma'am Amy at Sir Daven. Amo ko si Ma'am Amy noong nasa Singapore pa ako bilang sekretary niya. Nagtrabaho kami sa isang finance firm at si Sir Daven naman ay English teacher sa isang university. Year 2022 ay lumipat si Sir Daven sa Kuwait University dito sa Kuwait City. Sumunod naman si Ma'am Amy at anak nilang si Vanda after 3 months. Pero bago pa lang malipat sa Sir Daven dito sa Kuwait ay kinumbinsi ako ni Ma'am Amy na magkatulong na lang sa kanila kung gusto ko. Nandyan ako sa Pilipinas noon. Sabi niya ay dodoblehin daw niya ang sweldo ko noong nasa Singapore pa ako. Hindi kasi kataasan ng salary ko bilang sekretary niya sa Singapore pero
Tinodo ko kasi ang serbisyo ko lalo na sa boss kong si Ma'am Amy nga. Hindi ko pinapapasok ang janitor na Indiano sa office niya. Ako mismo ang naglilinis. Ako ang bumibili at nagsaserve ng merienda at coffee niya, kaya naman siguro nagustuhan niya ako talaga. Sinabi rin niya na hindi ako mag-isang magtatrabaho sa bahay dahil pinaka-exercise daw nila ni Sir David ang mga home chores. Ang gagawin ko lang ay maglinis, magyaya kay Vanda at magluto ng almusal at lunch namin ni Vanda. Yun lang, wala na at dodoblehin nga niya ang halaga ng salary ko as secretary niya noon sa Singapore. Pumayag ako, Kuya Bono, without any second thought kasi mabait talaga si Ma'am Amy. At gusto ko rin syempre lalo na ang mas mataas na salary. So heto ako, domestic helper dito sa Kuwait. And yes, the aircon ang trabaho ko, buong flat actually naka-aircon, lahat ng kwarto. Kasi centralized ang aircon. Pero ang tungkol sa buhay ko dito sa Kuwait ay ang pinaka-latest na stage ng buhay ko. I believe na kailangan nating bumalik mula sa malayong nakaraan to begin with. Retired teacher si Lola and we all know na kapag retired ay may matatanggap na malaking halaga ng pera mula sa gobyerno. Yung iba nakakapagpagawa ng magandang bahay, nakakapag-tour sa ibang bansa or itinatabi ang pera na siyang dapat sana para may magamit as retirement money kasi nga wala ng trabaho yung nag-retire. Kaya lang kay Lola, iba. Minalas talaga siya sa pagkakaroon ng anak na panganay na sumpa sa buhay nila. Ayon sa kwento nila, nagbabalak pa lang sina lolo at lola na ipaayos ang bahay nila dahil matatanggap na nga ni Lola ang retirement money niya pero nakagawa ng katarantaduhan si Papa sa Maynila. Isang crime na mabigat at ang pera ni Lola ay halos napunta lahat sa danyos sa nabiktima ni Papa at pinangpiyansa rin sa kanya yung iba. 10 years old ako noon, Kuya Bono, at malinaw na sa alaala ko ang lahat ng pangyayari. Umiiyak na lang noon si Lola pero hindi siya nagbunganga. Si Lolo ang halos laging umuusok sa galit at walang humpay ang kasasalita. Si Tito Donnie naman that time ay second year college na at kinailangan niyang umalis. Nagpunta ng Maynila para magtrabaho and at the same time ay mapag-aral ang sarili niya kasi wala na siyang maaasahan kina Lolo at Lola. Si Tito Donnie, bakla pero mana siya kay Lola na tahimik lang at hindi siya magsasayang ng laway at energy or emosyon sa isang bagay na wala naman na talagang pag-asang magbago pa. Ako noon, hindi ba masyadong apektado sa sitwasyon kasi masaya ako sa school at kapag kasama ko mga kaibigan ko. Pero nung mismong araw ng 11th birthday ko, nagbago ang buhay ko. Nakalimutan nilang birthday ko dahil yun yung araw na nagbukas si Lolo ng tindahan o talipapa sa harapan ng bahay at ako ang katulong nila. Talipapa yung mga tinda ay karne, isda, gulay at mga sangkap sa pagluluto ng ulam. Meron din kaming bigas, pati feeds, then si Lola naman ay nagluluto ng ulam pero hindi niya dinidisplay kundi inilalako ng kapitbahay naming si Tita Luding sa mga bahay-bahay. Meron kasing kumari si Lola sa tapat na nagtitinda ng lutong ulam at dinidisplay nga sa harapan at ayaw naman niyang direktang katalunin ang kumari niya. Lalabas ako ng school ng tanghali, Kuya Bono, ay 11:30 ng umaga. Maglalakad lang ako dahil hindi naman malayo pero pagdating ko ng bahay ay magdi-deliver pa ako ng lutong ulam sa mga nag-text ng order kay Lola. Sa hapon naman, mabigat ang mga paa ko lagi kapag uwian na galing ng school dahil alam kong pagdating ko ng bahay ay gagawin akong assistant ni Lolo sa talipapa. Kadalasan, Kuya Bono, ay tagalinis ako ng isda.
Naging uso kasi noon na kapag bibili ka ng isda kay lolo, lilinisan na rin niya. Kakaliskisan, tatanggalan ng hasang at lamang loob na maingat dapat gawin para hindi mabitak ang abdo ng isda at hahawa ito sa katawan ng isda at magiging mapait na. Tinuruan ako ni lolo nung pangalawang araw pa lang ng talipapa at kasalanan ko dahil excited pa akong matuto noon. Excited pa akong tumulong at maging bahagi ng kanilang negosyo pero kalaunan ay pinagsisihan ko dahil ako na ang naging fish cleaner tuwing hapon at may age na 11 lang noon. Nadagdagan ng mga kaibigan ko nung grade 5 ako, Kuya Bono, kasi ang best friend at kapitbahay kong si Tara, masipag at huwarang anak kaya tuwing hapon, nagmamadali siyang umuwi dahil magsasaing pa siya at sabik na sabik siya lagi na makita ang dungsong kapatid niya na noon ay baby pa lang. Naiinis ako sa kanya kapag uwian dahil nagmamadali siyang makauwi while ako gusto kong maglakad pagong para matagal akong makarating. Si Elena na dati kong kaaway ay naging kaibigan ko tuloy dahil si Gaga habang daan ay naglalaro. Pati mga boys kinakalaro niya, nakikisabad sa mga usapan ng mga lalaki at naging friend ko ulit siya dahil gusto ko lang na kagaya niya ay matagal din ako sa kalsada. Makarating ako sa bahay 5:30 na, kahit na 4:30 pa kami pinauwi. Madalas akong binubungangaan ni lolo noon pero dinidedma ko lang. Ngingiti lang ako ng peking ngiti, dahil lalansa na naman ang mga kamay ko sa paglilinis ng isda na siyang pinaka-hate kong gawin noon sa buong mundo. Pero dahil din naman sa paglilinis ko ng isda ay nakilala ko ang nakatadhanang maging first ever boyfriend ko. Siya si Elise Jr., anak ni Sir Eliseo Sr. na naging teacher ko later on sa high school. Pero that day na bumili sa akin ng isda si Ma'am Rina, Ma'am Rina ang tawag ni lolo sa kanya pero hindi siya teacher. Taong bahay lang din siya. At nung hapon na yun ay kailangan pang bumili ng bumbilya ni Ma'am Rina sa kalapit na mini hardware kaya iniwan niya ako at sinabing dadaanan na lang niya ang kanyang isda. Pero nakalimutan niya and because of that ay inutusan ako ng lolo ko na ihatid sa bahay ni Ma'am Rina ang isda. In-sketch lang sa akin ni lolo ang location ng bahay ni Ma'am Rina kaya't madali ko namang nahanap. May doorbell sila na pinindot-pindot ko ng paulit-ulit hanggang sa bumukas ang maliit na gate. Tumambad sa akin ang maputing katawan ni Elise na noon ay naka-boxer shorts lang. Bigla niyang sinara, nahiya. After a minute, si Ma'am Rina na ang nagbukas ng gate. Kaya naman pala nahiya yung binata ko eh. Magandang dalaga pa lang nandito. Pasensya ka na kung pinagsarahan ka ng gate ha. Nakatawang sabi sa akin ni Ma'am Rina. At siya rin ang nagpakilala sa akin kay Elise isang hapong dumaan sila sa talipapa. Kaya naman nalaman ko ang pangalan niya. Sa private school nag-aral si Elise since kinder hanggang high school. Pero nakagawa siya ng paraang maligawan ako nung pareho na kaming second year high school. At kahit alam kong sobrang alangan ako sa kanya, Kuya Bono, ay sinagot ko siya sa text lang. Sa text din naman kasi siya naligaw, then naranasan din naming mag-date sa fast food minsan. Doon sa fast food na yon, hindi sinasadyang makita namin ang mga kaklase at pinsan niyang si Rosemary. Pinagtawanan siya dahil sa akin. Jologs daw kasi ako. At si Elise ay walang ka-taste-taste. Sabi pa ni Rosemary, "Yok, malansayan. Amoy mo yung kamay. Baka amoy hasang ng isda." Nakipag-break na lang ako, Kuya Bono. Ayaw ni Elise. Nagmakaawa pa siyang huwag ko siyang i-break pero wala na siyang nagawa. Hindi ko natatanda ang masyado akong nasaktan noon dahil sa breakup namin ni Elise.
umiyak man ako noon ay dahil lang sa insulto ng mga friends niya at kalaunan ay pati siya, ininsulto din ako. Hindi ko masyadong dinibdib ang paghihiwalay namin kasi tanggap ko na mas deserve niya ang girlfriend na mas okay kesa sa akin. Ang masakit lang Kuya Bono ay nagalit din sa akin si Elise. Nung hindi ko na talaga siya nireplyan ng ilang araw ay bigla siyang nag-text ng ganito. Kala mo siguro seryoso ako sa'yo, no? Pinagtitripan lang naman kita, uy. Tama mga friends ko. Hindi ka bagay sa akin kasi jologs ka. Noon ko palang naramdaman ang hirap ng maging mahirap, Kuya Bono. Yung pagtulong ko sa talipapa ni Lolo, hindi ko pa dati inisip na mahirap na kami kasi nakikita ko na maraming perang nasushoot sa kulay pink na arinola ni Lolo. Yun ang parang cash register niya. Pero hindi ko namamalayan na matagal na pala yung huling pagkakataong nabilhan nila ako ng damit. Grade 5 ako noon at mabilis ang naging pagtangkad ko at karamihan ng mga damit ko noon ay nakaliitan ko na at ang mga malalaki naman ay mga luma na. Daglian ko ring naalala nung mas bata pa ako na talagang naibibigay ni na lolo at lola lahat ng kailangan ko kahit hindi ako nagpapabili. Kinabukasan Kuya Bono, nag-aalmusal kami nang sabihin kong bilhan naman nila ako ng bagong damit. Napatingin lang sa akin si Lola pero si Lolo, ni hindi ako sinulyapan pero mabilis pa sa kidlat ang bunganga niya sa pagsasabing, kung hindi sana sa tarantado mong ama, kahit isang dosenang bestida maibibili kita. Hindi ka rin sana nagtitiis dyan sa China phone na napulot ko lang. Kapag ganun Kuya Bono ay sarado na ang usapan. Dahil kapag nagsalita ka pa, iisa-isahin na ni Lolo ang mga naggastos na pera para lang makalaya at makapagtago ang tarantado kong ama. Dati nang hindi nakatira si Papa sa amin. Kahit nasa tugig raw siya, hindi siya pumipirmi sa bahay. May mga barkada siyang mayayaman at doon siya naninirahan. Pero madalas ay nasa Bulacan siya sa Maynila. Taga roon ang mga babaeng naanakan daw niya pati ang mama ko, taga Bulacan din. Hindi ko pa namimit ang mama ko Kuya Bono sa personal hanggang ngayong ina na rin ako. Balita ko mayaman ang napangasawa niya pero inilihim niyang nagkaanak siya sa pagkadalaga kaya ako sa buhay niya ay isang lihim lang hanggang ngayon. Hindi na ulit ako nagka-boyfriend nung high school ako Kuya Bono at naging maayos lang ang pagdadala ko. Maging ang itsura ko nung college na ako sa CSU kasi may trabaho na noon si Tito Donnie. Nakatapos siya ng mass communication sa Maynila Kuya Bono pero mas pinili pa rin niyang magbukas ng parlor at may mga alaga silang mga magagandang dalaga at mga gwapong binata na isinasali nila sa mga pageant at sa mga bikini open. Isa sa mga alaga nilang lalaki ay nanligaw sa akin nung third year college na ako. Pinalawas ako ni Tito Donnie noon para kunin ng pera at maraming damit at nakilala ko nga doon si Clifford. Gwapo siya at maganda rin ang pangangatawan. Noong pauwi na ako ng Cagayan, nagpilit si Clifford na siya ang maghatid sa akin sa terminal ng bus sa Sampaloc, Maynila. At noon nga nakuha ni Clifford ang number pati ang Facebook ko at doon na siya nagsimulang manligaw. Kaya lang Kuya Bono ay hindi ko naman maintindihan ang sarili ko noon kung bakit mabait naman si Clifford, gwapo pa pero wala talaga akong maramdamang espesyal sa kanya. Hinayaan ko pa rin siyang manligaw kasi baka kako kailangan ko lang ng panahon para aralin ang damdamin ko.
Kaso nakilala ko naman si Dariel na napakasimple, mahirap lang din kagaya ko pero guwapo ang mukha. Maitim lang pero yung bawat parte ng mukha niya, yung mata, ilong, labi, mga ngipin, magaganda. Medyo matangkad din siya at maganda rin ang pangangatawan. Siksik din naman sa laman at may abs din na nakuha lang daw niya sa mabibigat na trabaho sa barangay nila. Sabi ni Lolo, kung kakarengking daw ako ay yung hindi na mahirap ang patulan ko. Para daw kung mabuntis man ako ng di oras ay hindi ko na sila maidadamay sa kamalasan ko. Mahirap si Dariel pero naramdaman ko sa kanya yung pag-ibig kaya siya nga ay naging boyfriend ko. At alam ng Diyos yan, Kuya Bono. Si Dariel ang sinagot ko at hindi si Clifford na karelasyon pala ng Tito Donnie ko. Wala akong kaalam-alam na nasusuklam na pala sa akin ng tito ko dahil sa mga gawa-gawang kwento ni Clifford na kesyo nung inihatid daw niya ako sa terminal ng bus sa Sampaloc ay dumaan pa kami sa motel at may nangyari sa amin. Makaraan ng isang buwan ay umuwi si Tito Donnie upang sunduin si Lola. Nakasalubong ko siya sa salas at akmang magmamano ako ay sinigawan niya ako na umalis ako sa dadaanan niya dahil baka masampal lang niya ako. Naisama niya si Lola sa Maynila kasi ipapagamot nga niya. Maganda ang apartment ni Tito Donnie sa Santa Mesa. Maliit lang pero maaliwalas at napakalinis. Pagdating sa pagiging malinis at masinop ay sila talaga ni Lola ang magkasundo kaya't ginusto rin talaga ni Lola ang tumira sa Maynila. Pero hindi lang pala yun ang dahilan ni Lola, Kuya Bono, kasi nung magtagal, may mga lalaki nang pinapapasok si Lolo sa bakuran namin maging sa loob ng bahay. Dati hindi naman siya umiinom ng alak pero noon ay nagmistura siyang bagets na nagsisimula palang magbisyo. Kagad kong sinumbong kay Lola kahit natatakot ako. Isang gabi, habang kainuman ni Lolo ang isang lalaki sa likod ng bahay ay tinawagan ko si Lola. Pero ang sabi sa akin ni Lola ay ganito. Hayaan mo lang ang lolo mo, Nadia. Ang tagal din niyang nagtiis sa piling ko at sinikap naman talaga niyang maging maayos kasi mag-asawa kami at may mga anak kami. Pero ang totoo ay nakukonsensya ako dahil ang pagiging mag-asawa namin ang dahilan kung bakit umiwas siya sa mga pagkakataong maging maligaya sana siya. Ngayon, Nadia, ay binibigay ko ang pagkakataong maging maligaya siya. Kaya huwag mo siyang pansinin. Kahit anong makita mo, ituring mo lang silang hangin. At huwag ka na ulit magsusumbong sa akin tungkol sa makikita mong kabaklaan ng lolo mo. Naputol ang suporta sa akin ni Tito Donnie dahil sa pabrikadong kwento ng ex-boyfriend niyang si Clifford. Kay Lolo na ako nang hihingi noon ng panggastos ko pero isang araw, kinorner ako ni Lolo at sinabi niyang walang magiging problema sa pera. Basta't kung ano daw ang makita ko ay huwag na huwag kong ipapamalita lalo na kay Lola at sa mga anak nila. Umuopo lang ako ng umuopo, Kuya Bono. Pero isang gabi ay hindi ko talaga mapigilan ng pagtawa ko dahil may bisita siyang boy na Tagalog at nagpapaturo ng ibanag sa kanya pero nagkunwari siyang hindi siya marunong. Alam kong ibanag siya. Itawis naman si Lola pero ako talaga ay English-Tagalog nila pinalaki kaya't madalang din lang ang mga ibanag at itawis words akong alam na karamihan ay narinig ko lang sa mga kaibigan at kaklase ko. That night, na may bisita ngang boy si Lolo, ay ka-text ko naman si Dariel at si Lolo nga ang topic namin. Dipindot pa ang cellphone namin ni Dariel noon kaya kahit uso na ang messenger ay paladut-dut pa rin kami sa aming dikipad na cellphone. Nakakapag-Facebook lang ako noon sa internet cafe o sa computer shop.
Noong gabing yun ay sinabi sa akin ni Dariel na gusto niyang ma-meet ang lolo ko. Sabi ko okay lang pero hindi kaagad siya nagkaroon ng pagkakataon dahil nga taga-Kabagan Isabela siya, Kuya Bono, at noong bakasyon ay naging busy naman siya sa common nila. Bukid po yun na gulay at mais ang tanim. Pero may isang gabing bigla siyang nag-text at sinabi niyang nasa Tugig raw daw siya. Sunduin ko raw siya sa Balzain. May mga dala daw siyang mabibigat. Pumara naman ako ng tricycle at pinuntahan ko nga siya. May mga dala siyang napakaraming gulay, upo, kalabasa, patol at talong na ibibigay lang daw niya kay lolo ng libre para ibenta niya ito sa kanyang talipapa. Pero ang masama, patola naman ni Dariel ang pinag-interesan ni lolo. Sa salas ko kasi pinatulog si Dariel kasi 2 lang ang kwarto ng bahay. Pero pasado 10:00, nag-good night na kami ni Dariel. Magka-text kami kahit nasa isang bahay lang kami. That night, nasa salas siya at nasa kwarto ako. Pero makaraan ng kalahating oras ay tumawag si Dariel at sinabi niyang nasa kalsada siya. "Ah? Anong ginagawa mo sa kalsada?" Tanong ko. "Nagising ako eh. May umaano sa ano ko. Nung magising ako, biglang tumakbo." Alam ko na kaagad kung sino yun, Kuya Bono, pero sinindi ko ang ilaw ng kwarto ko, pati ang ilaw ng salas at ilaw sa harap ng bahay, tsaka ako lumabas at pinapasok si Dariel. Para siyang kawawa sa kalsada kaya't natawa pa ako at biniro ko pa siya ng ganito. "Bakit naman kasi tumanggi ka pa? Inayaan mo na lang sana matikpan ng lolo ko yung talong mo. Lolo ko naman yun eh." Kasagot-sagot niya sa akin, Kuya Bono, ay, "Binigyan ko na nga siya ng talong pati patola at upo. Talong ko pa rin ang gusto niyang makuha." "Bakit? Wala pa bang nakakakuha sa talong mo?" "Wala pa. At ibibigay ko lang to sa babaeng gusto ko." Sagot niya kasabay ng titig niyang nagdulot ng pagkaasiwa sa akin. Gusto niya nang umuwi noon pero tiyak namang wala na siyang masasakyan. Bus meron pero hanggang highway lang. Ang barangay nila ay mahigit 6 na kilometro mula sa highway at yun daw ay lalakarin na lang niya kahit gabing-gabi kesa naman daw mapahamak ang talong niya. Nayakag ko siyang pumasok ulit ng bahay pero hindi ko na siya pinatulog sa salas. Pinatulog ko na lang sa kwarto ko pero ang nangyari, naging safe ang talong niya kay lolo. Naging happy pa nga kaso ang tilapia ko naman ang napahamak. Dinadaan ko na lang ang mga ito sa biro, Kuya Bono, dito sa akong kwento pero ang totoo, takot na takot din ako nung gabing yon. Nalito din ako kung kukuyang-yang ako o hindi. Kahit na darang na ako sa maalab na halik ni Dariel at nag-init na ako sa paggapang ng mga labi niya sa leeg, tenga at balikat ko. Pero sinabi ko pa rin sa kanya na hindi ko ibibigay ang ano ko sa kanya. Kaso si Gago may pinagawa na sinunod ko na lang din nung una. Nagbaliktaran kami. Pero hindi ko naman yun nagustuhan kaya pumayag na lang akong mapasok niya ang bataan. Pikit mata ko na lang ding tiniis ang hapdi at kirot na dulot ng pag-angkin sa akin ni Dariel nung gabing yon. Pero pagkatapos nun, Kuya Bono, ay nangako sa akin si Dariel na hindi niya ako iiwan at lalo pa niyang ipapadama sa akin kung gaano niya ako kamahal. At sa totoo lang, Kuya Bono, ay pinanindigan ni Dariel ang mga pangako niya. Noong pasukan na ulit, kahit magkaiba kami ng school kasi sa UCV siya, Marine Transportation ang course niya, lagi siyang nakaabang sa gate ng CSU kapag uwian ko na at walang pagkakataong wala siyang dala na bigla na lang niyang isushoot sa bag ko at makikita ko na lang pag uwi ko ng bahay ang burger o siopaw o yung paborito kong ubi cheese ensaymada. 4th year na kami pareho noon pero isang gabi ng Sabado ay nag-text siya sa akin at sinabi niyang maghihinto na raw siya at pupunta siya ng Maynila. Siyempre nagtaka ako. Ba't ka maghihinto? 4th year ka na, sayang naman. Marami akong problema. Alam mo,
Ikaw nga lang ang maganda sa buhay ko ngayon eh. Kaya sana kahit magkalayo na tayo, huwag kang pumayag na masira tayo. Ano bang gagawin mo sa Maynila? Magtatrabaho. Ipapadala ko sa iyo ang sweldo ko. Ba't mo naman gagawin yun? Basta, gusto ko, Nadia. Magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita at isipin mo na lang na lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa. Noong makasakay siya ng bus, Kuya Bono, ay nagpaalam na siya. Nahihiya daw siya sa katabi niya sa bus na nag-uusap pa kami, kaya't nag-text na lang kami at doon siya nag-explain sa akin. Una, marami daw siyang back subjects at irregular fourth year siya. Nagsorry pa siya sa akin, Kuya Bono, kasi hindi daw siya matalino. Sana daw hindi ko ika-turn off yung pagiging bobo niya. Pangalawa ay parang may arranged marriage na raw siya sa kabarangay nilang May Kaya. Si Jenny Lynn na noon ay graduating din ng commerce sa ISU Ilagan. Nakasanla daw ang lupain ni Dariel sa magulang ni Jenny Lynn kaya nagalit ang parents niya nung utusan siyang dalawin si Jenny pero hindi siya nagpunta. Sa halip ay sinabi niyang may girlfriend na siya. Ako nga. Pinagmumura daw siya ng tatay niya at sinigawang lumayas na lang siya kung hindi niya kayang makisama. Kaya lumayas nga siya. Pumasok siya sa factory ng Cosmic Technologies, yung gumagawa ng cellphone na Cherry Mobile. Tinulungan siyang makapasok ng pinsan niya. Noon ko na rin na ipangako sa sarili ko, Kuya Bono, na hindi na ako magmamahal ng iba at si Dariel na nga ang mapapangasawa ko kasi tinutuon niya na 75% ng sweldo niya buwan-buwan ay ipapadala niya sa akin. Gamitin ko daw kung gusto ko, kung kailangan ko, pero mas maganda kung ipunin ko para daw may magamit kami para sa kinabukasan namin. Halimbawa sa kasal namin. Ganon. 2 beses kada buwan, Kuya Bono, ay nagpapadala siya sa akin ng 5,000 kasi tuwing kinsenas ay sumusweldo siya ng 7,200 pesos. Lahat din naman yon ay dinideposito ko sa land bank na malapit sa CSU kasi malapit lang din doon ang bahay ng lolo ko. Nabawasan lang ang savings na yun, Kuya Bono, nung graduation ko dahil umuwi si Dariel na hindi nagsabi sa akin. Nagulat na lang ako nung makita ko siya at dahil wala naman akong handa ay nagpa-withdraw siya. Kumain kami sa Michelle's Restaurant sa Hotel Roma kasama ang 2 friends ko, 2 kaibigan at dating kaklase niya at syempre kasama din si Lolo na noon ay walang kapera-pera at madalang na rin makapagbukas ng kanyang talipapa. Kinulang ang pera sa wallet ni Dariel noon sa bill namin sa restaurant kaya nagpa-withdraw siya. Napilitan na rin akong mag-withdraw, Kuya Bono, at nagtaka pa rin si Dariel na makita niya ang ATM receipt. Hindi siya makapaniwalang nakaipon ako ng mahigit 50,000 at may natira pang 46K noon dahil binawasan ko nga for the first time ng 5,000. Pero alam mo, Kuya Bono, lahat yung ipon na yun ay nawala lang din na parang bula nung maaksidente sa Dariel noong December 2015. Umuwi siya noon para naman makasama ang pamilya niya sa Pasko. Kaso nakipag-inuman, sumakay sa motor ng lasing niyang barkada at yun, nadali sila. Itinakbo sila sa CVMC sa Tugigaraw. Labis akong nag-alala kay Dariel noon kasi nakoma daw siya. Yung pinsan niya sa Maynila ang nakapagsabi na may savings siya pero ako ang may hawak. Tinawagan ako ng mama niya, nakipagkita sa akin at kinuha niya sa akin ng ATM. Ibinigay ko dahil alam kong gagamitin yun sa expenses ni Dariel sa ospital. Pero nung araw na yun, Kuya Bono, sinabi ko sa mama ni Dariel kung pwede akong sumama para makita ko si Dariel at ako na rin ang magbabantay sa kanya. Pero ang sagot niya sa akin ay, nandun si Jenny at kami ni Jenny ang magbabantay kay DB. DB ang palayaw ni Dariel, Kuya Bono. Dariel Benedict kasi ang pangalan niya at wala na rin akong nagawa kundi mag-alala na lang kasi sa haba ng panahong inilaga ni Dariel sa ospital ay ni minsan
hindi ko siya nadalaw. Sinikap ko na rin ipagpasa Diyos na lang noon ang sitwasyon namin ni Dariel, maging ang relasyon namin dahil hindi ko akalain, Kuya Bono, na muli palang nakasingit ulit si Jenny sa buhay ng lalaking mahal ko. Nawalan kami ng communication ni Dariel dahil nawala ang cellphone niya sa lugar kung saan sila na-aksidente. Buwan ang binilang ko hanggang sa isang tanghali na nasa lunch break ako. Nagtatrabaho na ako noon sa isang private office sa Top Street. Nag-ring ang cellphone ko at bagong number ang nakita ko. Sinagot ko, Kuya Bono, at boses kaagad ni Dariel ang narinig ko. Nagdulot yun ng matinding tuwa sa puso ko, lalo na ang pagkakasambit ni Dariel ng salitang iddo na siyang tawag niya sa akin mula nung maging kami. Kaya lang parang biglang lumayo ang boses niya at ang narinig kong mga salita niya ay, "Mananwang lamang kapita, maski 30 seconds lang please." Naintindihan ko yon, Kuya Bono. Sa Tagalog ay ganito, kahit sandali lang insan, kahit 30 seconds lang please. Nahulaan ko na nakigamit si Dariel ng cellphone sa pinsan niya, pero siguro hindi niya ipinaalam. Inagaw ng pinsan niya ang cellphone kaya nakiusap si Dariel na kahit 30 seconds lang na makausap niya ako, pero hindi siya pinagbigyan. Sa isip-isip ko nun, Kuya Bono, sobrang damot naman ng pinsan niyang yun. Naiyak na lang ako noon, Kuya Bono, kasi miss na miss ko si Dariel. Ramdam ko sa boses ni Dariel yung pagmamakaawa sa pinsan niya para lang makausap ako. Kinabukasan, Kuya Bono, ay hindi ako pumasok sa trabaho ko. Pinakiusapan ko ang dati kong kaklase na nagpaparenta ng kotse na magre-renta ako pero siyang magdadrive. Siya si Lawrence at close naman kami. Pumayag siya at kaming dalawa, Kuya Bono, ang nagpunta kina Dariel sa Kabagan. Pinagtanong-tanong lang namin hanggang sa marating namin ang bahay nila at nakita ko ang kaawa-awang lagay ng boyfriend ko. Puno ng benda ang isang paa niya at hindi siya nakakatayo. Sobra ang iyak ni Dariel nung makita niya ako. Para siyang bata na kawawa at walang kayang gawin. Magkayakap kami at pareho kaming umiiyak nang lumabas ang mama niya. At Kuya Bono, hindi ko inaasahang magagawa ng matanda sa akin yung hilain niya ang buhok ko para maihiwalay ako sa pagkakayakap ko sa anak niya. Pagkatapos nun ay dinuro-duro niya ako, sinisigawan at ang sabi niya, "Huwag mo nang gagambalain si Dibi. Ikakasal na siya kay Jenny. Umalis kayo dito. Hindi kayo welcome dito." Kaso sumigaw din si Dariel habang umiiyak, "Iddo, huwag kang maniwala kay mama. Hindi ako magpapakasal kay Jenny. Mas gugustuhin ko pang maging lumpo habang buhay kung hindi ikaw ang mapapangasawa ko." Hindi na ulit kami nakapaglapit ni Dariel nung sandaling yon dahil hinarang ng mama niya ang malapad niyang katawan sa akin. Iyak nang iyak si Dariel at ako naman hinila ni Lawrence noong lumabas ang tatay at uncle ni Dariel na halatang hindi natutuwa na naroon kami. Hindi ko masyadong maunawaan nun yung nangyari, Kuya Bono. Bakit ipapakasal si Dariel? Lumpo pa nga siya. Puro benda ang isang buong paa niya. Isa pa, pwede ba siyang puwersahin kung ayaw niya? Naisatinig ko ang tanong na ito kay Lawrence at ikinalungkot ko ang naging sagot niya. Pwede yun kung helpless talaga yung boyfriend mo. Like, baon sa utang ang magulang niya dun sa magulang ng babae at base sa observation ko kanina, parang nakasalalay sa babae yung paggaling ng boyfriend mo. Like, baka ipapa-opera siya kasi halata namang walang pera yung magulang niya at baka iaasa dun sa karibal mo yung magiging expenses kapalit ng pagpapakasal nila. Naku, walang ganun, Lawrence. Sa teleserye lang nangyayari yan.
May tiwala ako kay Dariel. Hindi niya gagawin yun sa akin. Saglit na natahimik si Lawrence noon dahil patawid kami sa makipot na tulay at may makakasalubong pa kami sa sasakyan. Pero matapos makalagpas sa amin ang sasakyan ay muli siyang nagsalita. Helpless yung boyfriend mo, Nadia. Nakita mo naman yung ayos niya physically at kung ikaw ang nasa ganung sitwasyon, pati moral mo manghihina din. At sure ako na sasamantalahin ng magulang niya at ng babae ang sitwasyon niya ngayon. Gigipitin siya hanggang sa wala na siyang magawa. Hindi, Lawrence, mali ka. Hindi papayag si Dariel. Kilala ko siya. Mahina na siya, Nadia. Nakita mo naman yung pag-iyak niya kanina. Konting-konti na lang ang lakas niya. Naunawaan ko si Lawrence, Kuya Bono at kalaunan ay pinaniwalaan ko siya. Helpless na nga si Dariel pero ako may magagawa pa ako. Nag-aral akong magmotor, naglabas ako ng NIO, utang, hulugan at tuwing Sabado at Linggo nagdadrive ako para lang makita siya at makita niya ako. Hindi ako nakakapasok sa bakuran nila dahil sarado ang tabla na tarangkahan nila. Pero nasa parang terrace lang nila siya lagi at sapat na yung magkatanawan kami. Sigawan kami hanggang sa hindi pa kami nakikita ng mama niya at ipagtatabuyan ulit akong umalis. Tinatakot pa niya ako noon na ipapabarangay niya ako pero hindi ko siya pinapansin. Ano namang ikakaso niya sa akin nasa labas naman ako ng bakuran nila. For 7 months and 3 weeks, Kuya Bono, ganon ang ginagawa ko. Tuwing Sabado at Linggo, nagpupunta ako kina Dariel. Hanggang sasabihin sa akin ni Dariel na malapit na raw siyang gumaling kahit hindi pa siya nagpapa-opera. Ayaw niyang magpa-opera dahil mababaon lang sila sa utang sa pamilya ni Jenny. That time ay nasa Dubai si Jenny pero nangako daw siya na pagbalik niya, si Dariel na mismo ang magmamakaawa na magpakasal sila. Hindi ko alam kung paano yun mangyayari basta ganun ang kwento sa akin ni Dariel. Kwentong malakas at pasigaw dahil nga 10 metro ang distansya namin. Siya ay nasa balkonahin nila at ako ay nasa labas ng bakod nila. Isang ka-office mate ko ang nag-aya sa akin na mag-apply sa company ng tita niya sa Singapore. Bagong company noon yon and in need daw talaga sila ng office workforce. Nag-apply kami at kay bilis lang Kuya Bono, na-deploy kami sa Singapore. Pero bago ako nag-flight ay nagpunta ako kay Dariel at binato ko siya. Binato ko siya ng bunga ng santol na nababalot ng papel. Tumama sa tiyan niya. Tawa siya ng tawa. Pero nung binasa niya ang sulat ko, yung sulat na pinambalot ko ng santol, kitang-kita ko ang pag-iyak niya. Sa dulo kasi ng sulat ko ay ganito, "Ido, babalik ako. Mangako ka, hihintayin mo ako." Noon Kuya Bono ay pinilit niyang tumayo mula sa wheelchair niya at isinigaw niya sa akin ng mga silitang, "Ido, pangako, hihintayin kita."
9 months mahigit na ako sa Singapore nung makatanggap ako ng friend request sa Facebook galing sa isang batang babae na ang pangalan ay Liana at kaapelido ni Dariel, kaya matapos kong tingnan ang profile niya pati ang mga pictures niya ay kinonfirm ko kaagad. Sa mga uploaded pictures kasi niya ay naroon si Dariel, may picture pa sila na kumakain silang dalawa. The following day na-receive ko ang reply ni Liana sa message ko sa kanya. Message lang yun ang simpleng pangungumusta kasi naisip ko na baka mabasa ng magulang ni Liana ang message ko. That time, Kuya Bono, ay alam ko na buong pamilya, pati mga pinsan at aunties and uncles ni Dariel na kinokontrol sila ng mama at papa ni Dariel. Nagkaisa sila na kay Jenny sila papanig at hindi sa akin. Kaya lang may pasaway na bata, palibhasa matalino, maganda at palaban din ang mami niya na hipag ni Dariel at noon ay nasa Singapore din, si Ellen. Pero that time na nakakachat ko ang anak niya ay hindi pa kami nagkita ni Ellen sa Singapore. Nagkita lang kami siguro 3 weeks later at marami siyang nasabi sa akin against her biyanan, mama ni Dariel. Matagal kami nagkwentuhan ni Ellen noon kasi day off namin pareho. Hindi siya close sa biyanan niya pero hindi rin siya yung tipong nanira. Hindi raw siya gaanong close sa biyanan niyang lalaki, papa ni Dariel. Pero okay sila ng mama ni Dariel. Hindi naman siya nanira. Mga totoo lang ang sinabi niya at sa dulo noon ay sinabi niyang, hindi masasama ang mga biyanan ko, Nadia. Sobrang mahal lang nila mga anak nila kaya wala silang pakialam sa sasabihin at iisipin ng ibang tao. Ang mahalaga sa kanila, maging maganda ang buhay ng mga anak nila. Natigilan ako noon at pilit kong binago ang impression ko sa mama ni Dariel, pero hindi nangyari ang pagbabago ng sandaling yon. Napatitig ako sa mukha ni Ellen nung sabihin niya ito. Isang araw, Nadia, matatanong mo sa sarili mo kung worth it ba lahat ng efforts mo, lahat ng sakripisyo at emosyon na binuhos mo sa taong pinaglalaban mo, na alam mo namang walang maibibigay sa iyo kundi, ano ba sa tingin mo ang maibibigay sa iyo ni Dariel, lalo na sa kalagayan niya ngayon? And one day, Nadia, you'll end up saying, sana sarili ko na lang ang minahal ko. Kaagad ako nagduda kay Ellen noon, Kuya Bono, kung kakampi ko ba siya o nasa panig din siya ni Jenny. Hindi na ako nagsalita pa sa takot kong magkamali sa sasabihin ko. Alam kong wala akong trust issues pero inisip kong mas okay na yung safe ako. Pati sa anak niya si Liana, Kuya Bono, ay nagduda na rin ako kasi baka kakutsaba lang din niya ang lolo at lola niya. Kaya sa mga pagkakataong nangungumusta siya sa messenger, sinasagot ko siya ng simpleng okay lang ako, Liana, sana ikaw din. Makaraan ng 5 buwan pa, Kuya Bono, araw ng linggo nung mag-ring ang phone ko. Video call sa messenger at noong i-receive ko ang call, ay simbahan ang nakita ko sa screen ng phone ko, ang St. Paul the Apostle Parish Church ng Kabagan. Then, ang masayang mukha ni Liana who said, Hi, Tita Nadia, tingnan mo kung sinong kasama ko. Sabi niya sabay turo sa likod niya. Then lumitaw si Dariel sa background, nakangiti sa akin, nakatayo pero may saklay. Wala nang benda ang mga paa niya. Lumapit siya sa camera and he said, Pag uwi mo, Iddo, magaling na ako, kaya lang baka hindi rin kita mahihintay dito kasi mag-a-apply kami sa Japan. Marami kasi akong babayarang utang. Seven months lang ulit, Kuya Bono, nasa Japan na si Dariel. Farmer siya doon kaya nung umuwi ako, wala siya sa Cagayan Valley. Bumalik din kaagad ako after 45 days ng bakasyon ko.
Nagpatuloy ang communication namin ni Dariel sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Kahit sa online lang ay nakabuo kami ng maraming pangarap at mga plano na nasimulan naming tuparin noong July 2019, ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. Hindi na bumalik ng Japan si Dariel. Bumili kami ng agricultural land sa Tumawini, Isabela. Nagpagawa din siya doon ng fish pond at magandang rest house. Noong bumalik ako ng Singapore, after ng kasal namin, months later ay nalaman kong buntis ako. Hindi ko natapos ang contract ko noon kasi ayokong manganak sa Singapore. Mabuti na lang at nakauwi pa ako December 2019 kasi March 2020 ay nagka-pandemic na siyang buwan ng panganganak ko. Baby boy ang unang binigay ni Lord sa amin, Kuya Bono, na hawig sa mukha ni Dariel. Pero luckily ay hindi nito naman ang complexion ng asawa ko. Maputi kagaya ko ang anak ko. July 2022 ay sinuyo ako ni Ma'am Amy, ang dati kong boss sa Singapore, at inalok niya akong maging katulong nga sa flat nila dito sa Kuwait. At tinanggap ko naman kasi that time ay okay na kami ng biyanan kong babae na deserving talagang makatanggap ng awards sa FAMAS bilang Best Actress at baka Best Director din. Baliktad pala ang pagkakakilala ko sa kanya. Yung akala ko hate niya ako at si Jenny ang gusto niya. Palabas lang pala yun dahil gusto niyang ma-turn off si Jenny sa kanya at ayawan siyang maging biyanan. Gusto niyang isipin ni Jenny na materialistic siya, mukhang pera, pati actually si Dariel ay naniwala sa palabas ng mama niya. Sabi sa akin ni mama ni Dariel, noon pa lang nalaman kong inipon mo ang sweldo ng anak ko nung nagtrabaho siya sa Maynila. Ipinagdasal ko na sana ikaw ang makatuluyan niya. Kaya lang, hindi ko rin pwedeng kontrahin ang asawa ko at ayokong masira ang samahan nila ng papa ni Jenny kaya umakting na lang ako. Wala akong ibang kakampi sa pamilyang ito, Nadia, kundi si Nalian at Ellen lang. Pero nag-ingat kami dahil takot kami sa papa ni Dariel. Ang tanong ko naman sa kanya ng Kuya Bono ay, paano po kung kinarin ni Jenny na makasal sila ni Dariel? Nak, kilala ko ang anak ko. Hindi siya madadaan sa ganon. At kapag inapi mo yan, ginipit mo, lalo pang lalaban. Tangkain mong kontrolin ang buhay niya. Hindi ka magtatagumpay. Kaya ang ginawa ko, anak, nagdasal na lang ako nang nagdasal na sana gumaling na siya. Kasi kahit hindi yan kasing talino ng iba, maabilidad at masikap yan. Nag-for good na rin noon si Ellen kasi ang asawa naman niya na kuya ni Dariel ang nag-Japan. So liban sa biyanan kong babae ay nariyan din noon si Ellen na tumitingin sa baby ko. September this year, Kuya Bono, ay uuwi na rin ako for good na rin kahit na mabigat sa loob ko ang iwanan si Ma'am Amy dito. Kailangan ko rin kasi ang pamilya ko at kailangan nila ako at gusto ko talaga magkaroon na ng baby girl. Si Papa Aidan, nakapag-asawa ng taga Davao at ayon kay Lola, nagbago na raw ito. Nasa Maynila pa rin si Lola, kasama si Tito Donnie. Si Lolo ang mag-isa sa bahay nila pero noon ay nanghingi sa akin ng pera at pinalagyan niya ng extension ng bahay niya at saka ginawang boarding house. Yun na ang naging source of income niya dahil pinagsawaan niya na ng tuluyan ng pagtatalipa pa. Kami ni Dariel ay wala pa ring sariling bahay, Kuya Bono, pero may rest house kami sa Tumawini, sa farm namin na siya kung gustong tirhan pag uwi ko. Kasi ayokong makitira sa bahay ng biyanan ko kasi kahit close kami ng biyanan kong babae, ay kabaliktaran yun ng biyanan kong lalaki na hanggang ngayon, Kuya Bono,
Hindi pa rin makamove on kasi hindi ang Jenny niya ang pinakasalan ni Dariel kundi ako. At ni makita ang mukha niya sa loob ng pamamahay nila ay alam kong magdudulot sa akin ng discomfort, kaya pag uwi ko, doon kami sa rest house namin titira ng asawa at anak ko. Kasi gusto ko silang masolo na walang ibang istorbo para sure na makakagawa kami ng hopefully isang baby girl. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, at maraming salamat sa tiyaga sa pagbabasa mo ng aking kwento. Gumagalang at nagpapasalamat, Nadia. Kaugot na Nadia, gusto kong batiin ka sapagkat nagtagumpay ang lahat ng pagsisikap, effort, emosyon ay nag-payback talaga sapagkat tagumpay ang pag-ibigan ninyo ng iyong asawa. And I do hope na magtuloy-tuloy ang napakagandang kwento ng pagsasama nyo, ng pag-ibigan nyo at ng buo nyong pamilya. Ang daming twist, ang daming kakaiba, and I think tama talaga yung napili mong title, Baliktad. Lalo na dun sa part na ikaw nga yung nag-effort talaga noon para lang huwag masira ang inyong relasyon, and it really paid off. Congratulations sa iyo, Kahugot Nadia. And again, thank you so much for sharing your beautiful story dito sa ating programa. Pasensya na, doon yung ating camera, dito yung babasahin natin. At magbabasa tayo ng ilan sa mga comments dun sa nagdaang kwento ng kahugot nating si Valley na may pamagat na Winasak Binuo. Sabi ni Ria Eugenio, first Kuya Bono, sabi pa niya, lagi ako naghihintay. Sana araw-araw may upload, namimiss ko po kasi ang boses niyo. Salamat, Ria. And Laika Katawan, thank you Kuya Bono and Sender listening here in Commonwealth, Quezon City. Thanks a lot, Laika. Boss Aim, shout out to you. And Dang Bareng Gawain, shout out from Hong Kong. Pashat Kuya Bono, always sa bangers here in Delphin, Albano, Isabela from John Paul Dumaliang. And Daisy Lynn Bidanya, shout out to you. Kuya Bono, pa-shout out nga po dito sa KSA, silent listener mo ko at nag-send ako ng story ko sa iyo, Kuya Bono, sa mabasa mo po from Jess Medico. And shout out Kuya Bono from Tumawin, Isabela mula kay Ajas Hura. And Rahim Budi o Rahima Budi, Assalamualaikum, my dear Kuya Bono. Hello po, kumusta naman po ang health niyo Kuya Bono? Inshallah, okay lang po tayong lahat. Patuloy pa rin ako sumusuporta sa iyong YouTube channel. May Allah bless us all, inshallah. Rahima Budi, maraming salamat sa iyo. Remelin Carpio, shout out naman Kuya Bono. I've been listening here in Hong Kong and to my family. Obina Carpio in Enrile, Cagayan. Uulan na makahugot, naririnig nyo na siguro. So next time na lang ang mga shoutout. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga programa. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.